Inaasahan ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga bus terminal sa mga paliparan at mga pantalan ngayong mahabang bakasyon. Pero hindi pa man nag-uumpisa ang bakasyon, 8 bus company na ang inireklamo naman ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX dahil sa biglang pagtaas ng singil sa pasahe. Tiniyak naman po ng LTFRB na pananagutin po nila yung mga nasabing kumpanya sakaling mapatunayan na lumabag ang mga ito sa umiiral na mga regulasyon ngayong long holiday weekend. Kaugnay niyan, silipin natin ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa live report ni Erlo Bringas. Erlo, kamusta dyan? Ali, sa baga oras na ito ay may pasok po yung karamihan pero mula ngayong gabi ay inaasahan yung pag-build up o yung pagdami ng ating mga kababayang dadagsa dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange para umuwi sa kanilang mga probinsya. Bagamat ganyan ang sitwasyon ay tiniyak naman ng pamunuan ng DOTR na kanilang imomonitor yung iba pang mga bus company kung sila ay naniningin ng tamang pamasahe. Iniimbestigahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 8 bus liner na naiulat na iligal na nagtaas ng pamasahe. Babala ng ahensya, maaaring mabawi ang prangkisa ng mga lalabag sa utos ng Pangulo. Ayon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, ang mga bus na biyahe ay patungong Bicol Region na nagpatupad ng hindi raw otorisadong fare hike noong nakaraang weekend. Sinabi ni PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa na namonitor nila mga insidente habang dumadagsa ang mga pasahero sa terminal. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, natanggap na nilang ulat at agad maglalabas ng show cause order laban sa mga sangkot na operator. They will be penalized accordingly. So lahat po yan na input forward na po sa amin and we're now currently investigating each one of them. Patuloy pang biniberipika ang iba pang ulat na illegal na fare hike at hinikayat ang mga pasahero na direktang mag-report sa LTFRB. Paalala rin ng ahensya sa mga bus operator, lalo na ngayong mahabang bakasyon, na huwag samantalahin ng mga kababayang umuwi sa kanilang mga probinsya. Babala rin ng LTFRB hindi sila magdadalang isip na suspendihin o kanselahin ang prangkisa ng sinumang mapatunayang lumabag. Yung marami kami natatanggap sa aming social media platforms, yung mga nagreklamo na nagtaas ng pamasahe. So that's our number one source of information. At on our own, umiikot ho kami, meron ho tayong continuous naman ho to, yung ating mystery riders para to check, hindi lang bus, pati other modes of transport na hindi nagtataas ang pamasahe. Kaugnay niya, naghahanda na rin ang Department of Transportation para sa pagdagsa ng mga bibiyahe sa long holiday. Kabilang sa ipapatupad ng ahensya ang pagbabawas sa mga bayarin sa pangapantalan at paliparan sa posibleng dagdag na singil sa mga airline. Lahat po ng maaaring ibinawas na po para hindi po mabigat sa mga pasahero at ganoon din po sa airline na maaaring magdagdag ng charges sa mga pasahero dahil nga sa biglang pagtaas ng presyo ng langis. Lahat po yan kinonsidera na po last week pa or even before last week. Tuloy-tuloy din ang random inspection sa mga terminal sa mga driver upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Hindi naman namin gustong pahirapan ng sino man, mananakay, driver, operator. Pero sa ngayon, maski yung aming drug testing tuloy-tuloy. Kasi po, road safety po ng mga mananakay natin ang pinag-uusapan dito. Kapansin-pansin naman ang pagbawas ng mga pasahero sa NAIA Terminal 1 hanggang 3 sa pagsisimula ng uwian ng marami at pagtungo sa ibang lugar ngayong long holiday. Ayon kay DOTR Secretary Banoy Lopez, mataas pa rin ang bilang ng mga pasahero sa NAIA bagamat meron na itong kabawasan dahil sa iba't ibang kadahilanan. Nakaramihan ay mula sa mga international flights, partikular sa mga biyahe patungong Middle East. Ang kagandahan sa airlines kasi natin ng mga bumabiyahe, nakausap natin yung mga pasahero natin. Yung mga tickets nila, nabili pa nila dati. So ang bilang namin, 150,000, nadi pa rin tayo sa NAIA. May 7,000 decrease, pero more of the international flights pagdating sa Middle East. Yung sa ating mga domestic flights, ganun pa rin ang bilang namin. Sa kabila niya, nananatiling normal ang daloy ng mga domestic flights at hindi nagbabagong bilang ng mga pasahero sa loob ng bansa.
Pinahayag din na maayos ang kalagayan ng mga terminal na 1, 2 at 3 ng NAIA at mas pinabilis na lamang ang movement ng mga pasahero. Nakipag-ugnayan na agad sa Office for Transportation Security o OTS at naayos na rin ang mga makina kasabay ng pagdaragdag ng mga X-ray units. Aminado ang pamahalaan na hindi maiwasan ng mga pila ngunit binigyan diin na ang mahalaga ay agarang pagresponde na may sense of urgency. Napakaganda naman ng ating ngayon, ng ating mga terminal ngayon, Terminal 1, 2, and 3. Ang pinapamadali natin ngayon is the movement of people. Samantala, Ali, nilinaw ng Department of Transportation na walang nanging pagbawas sa flight sa NAIA Terminal 1, 2, and 3 ay may ilang biyahe lamang na ikinonsolidate o pinagsama-sama ng mga airlines bilang bahagi ng kanilang management prerogative. Pero tiniyak ng mga opisyal na yung may mga hawak na ticket ay makakaalis pa rin at makakabiyahe. At nagpaalala rin si Lopez lalo na sa mga bus company dito naman sa bahagi ng PITX at sa iba pang panig ng bus station sa Metro Manila at mga transport operator na wag nang magpatupad ng pagtaas ng pamasahe ng walang pahintulot. Nagpaalala rin sila doon sa mga lalabag na titiyaking mapapanagot ang mga ito. Ali. Okay, dito nga sa ulat mo, Erlo, na 8 na so far yung inireklamo ng mga bus companies na nagtaas nga ng pasahe ng walang pahintulot without the approval of the LTFRB. So, paintindi mo nga sa akin, paano naman yung sa punto de vista ng bus company kung ngayon ay sobrang laki ang itinaas nga ng presyo ng kada litro ng diesel. Paano yun paano sila kikita nang hindi sila nagtaas o pinahintulutan magtaas ng pamasahe? Sa punto naman ng mga bus company. O nagbawas ba sila ng biyahe? Ano ba ang ginawa nila? Yes, Ali, sa gayon ay tinak naman ng PITX na kumpleto pa rin yung biyahe. No? Kaya yung LTFRB ay nagbigay muna ng show cause order dito sa 8 bus company para ipaliwanag yung kanila ring panig. No? Isa rin sa konsidera din kasi ng DOTR kung bakit nagtaas sila ng pamasahe at isang sa dahilan yung mataas na presyo ng gasolina. Maaari naman ang pagkakasabi sa atin ng DOTR ay hindi naman sila against no, sa pagtataas ng pamasahe pero naging sobra ata kasi kaya na-report sa kanilang hanay itong 8 bus company na naningil ng sobra ngayong papauwi yung ating mga kababayan, Ali. Oo, dahil sa mga ulat, ma-monitor lamang ng ating pamahalaan itong mga reklamo sa mga social media platforms. Pero yung ating mga kababayan, saan ba at paano ba maaaring magreklamo kapag sila ay sa pakiwari nila overcharged yung biyahe nila? Well, Ali, sabi ng DOTR, active naman yung kanilang social media accounts lalo na sa Facebook. Maaari sila mag-send ng kanilang direct message. Maging doon sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB. Ilagay lang yung tamang detalye at kung saan yung bus company na yon, kung yung ba ay dito sa PITX o iba pang panig ng NCR para agad nilang ma-actionan, Ali. Oo, nakikita ko yung napaka-abalang-abala talaga ang PTEX dyan sa likod mo. Kapag dating sa mga numero, nagkaroon ba ng kabawasan yung ating mga kababayan ba dahil sa krisis na kinakaharap natin, mas konti ba umuwi ngayon sa kanilang mga probinsya? Well, Ali, sa huling tala ng PITX from March 22 ay nasa 1.4 million pa rin ang bilang ng mga pasaherong dumagsa dito sa PITX. At ayon sa pamunuan ng terminal, nasaan tataas pa yung bilang na ito sa 3 milyon ng kabuuan na inaasahang magdaratingan pa mula ngayong gabi na ito hanggang Miyerkules ng gabi. Ang nakita naman ng PITX ay medyo bumaba lang ng kaunti pero hindi naman ganun kadami yung naging pagbaba dahil sa marami sa ating mga kababayan mas pinili pa rin talaga makauwi sa kanilang probinsya ngayong mahabang bakasyon, Ali. Okay, bilang huling katanungan na lang natin, Erlo, bukod ba sa overcharging, ano ba ang pangkaraniwan na inirereklamo ng ating mga commuter?
Well, Ali, yung isa sa pangkaraniwang inirereklamo, no, yung matagal na pag-alis ng bus o kaya delay yung pag-alis ng bus o hindi na susunod doon sa tabag oras. Pero dito sa bahagi ng PITX naman ay wala pang namomonitor na ganyang sitwasyon mula pa nung March 22 kung kaya tatinak ng pamunuan ng terminal na maging smooth yung biyahe ng ating mga kababayang tutungo dito sa terminal, Ali. Okay, meron lang akong pahabol. PS, forgot something. Erlo, etong ating mga, usually yan, di ba, kapag para sa seguridad ng ating mga kababayan, dapat yan point to point, di ba? Hindi na nagpipick up ng mga pasahero along the way. Na kasi may nangyayari na yung pinipick up na hindi point to point, kalagitnaan pumipick up, yun yung mga kawatan, hindi ba? Meron ba tayong mga nakasibilyan na mga, di ba may mga marshal na parang mga secret agent na nakasakay sa mga biyahe ng bus? May ganun ba ngayon? Yes, Ali, sabi sa atin may mga nakasakay na mga ununiformed personnel sa mga bus para matiyak na mababantayan yung mga pasahero along the way, lalo na kung yung biyahe medyo alanganing oras or madaling araw, kung kaya't makakatiyak yung ating mga kababayan o yung mga pasahero na safe sila sa pagbiyahe sa kanilang mga destinasyon, Ali. Okay, bon voyage sa ating mga bakasyonista. Maraming salamat, Erlo Bringas, nagulat live mula sa PITEX.